Mukhang aalis yata ang pamilya ninyo para magbakasyon. Ang sasaya ng mga itsura nila. Sa isang salitang iyon mula sa aking kapitbahay, naintindihan ko ang lahat. Kalalabas ko lang mula sa lying-in clinic. Yakap-yakap ang aking sanggol na parang bagong silang nasisiw at umuwi sa sarili kong bahay. Pamilyar kong pinindot ang aming password sa pinto. Ngunit isang malamig na tunog lang ng makina ang isinagot nito. Iniwan ako ng asawa ko, kasama ang aking biyenan at hipag. Sa labas ng aming pinto iniwan ako, at ang aking sanggol, upang magtungo sa ibang bansa. Sa malamig na pasilyo, isang beses lang akong tahimik na umiyak, at doon ako nagdesisyon. Agad akong tumawag ng 2 beses. Ang isa ay para sa aking ina upang sunduin ako, at ang isa naman ay para sa isang abogado na tatapos sa lahat ng ito. Pagkalipas ng 1 linggo, masayang bumalik ang aking asawa at ang kanyang pamilya. Bitbit ang maraming shopping bag mula sa mga mamahaling tindahan. Ang sumalubong sa kanila ay ang pinto ng aming bahay na may kakaibang kandado. Sino kayo? At nanggugulo sa harap ng bahay ng iba. Ako ang bumili ng bahay na ito. Noon lang napansin ng asawa ko ang isang text message na galing sa akin. Ang kuwento ngayong araw, magsisimula na ngayon. Bago magsimula ang kuwento, mangyaring i-click ang subscribe at like sa ibaba. Naway hindi maubos ang swerte at pera sa inyong buhay. Sa lobby ng lying-in clinic, mahigpit na niyakap ni Angela ang kanyang sanggol habang papalabas ng automatikong pinto. Nang bahagyang iangat ng hangin ng Abril ang dulo ng kumot ng sanggol. Mabilis itong inayos ni Angela at tiningnan ang mukha ng kanyang anak. Baby natin, uuwi na tayo sa bahay. Siguradong sabik na si Papa na makita ka. Bulong ni Angela sa sanggol habang sumasakay ng taxi. Habang tanaw na niya ang pamilyar na condominium complex sa labas ng bintana, kusa na lamang napangiti si Angela. Huminto ang taxi sa harap ng pangunahing gate ng kondo. At dahan-dahang sumakay si Angela sa elevator habang yakap ang sanggol. Pagdating sa ika-12 palapag, tumayo si Angela sa harap ng pinto ng kanilang unit at pamilyar na pinindot ang password. Isang malamig na tunog ng makina, ang 3 beses na umalingaw-ngaw, at isang pulang ilaw ang kumurap. Natigilan ang mga daliri ni Angela. Teka, mali yata ang pagpindot ko? Sabi ni Angela sa sarili. Habang dahan-dahang pinindot muli ang mga numero. Muli, umalingaw-ngaw ang tunog sa pasilyo. Nagtatakang pinindot ni Angela ang mga numero sa pangatlong pagkakataon, ngunit hindi pa rin bumukas ang pinto. Kumunot ang noo ni Angela. Pinalitan kaya ni Paulo ang password? Bulong niya, habang kinukuha ang kanyang cellphone sa isang kamay para tawagan si Paulo. Hindi man lang tumunog ang telepono at agad na isang automated voice ang narinig. The number you have dialed is currently switched off. Ibinaba ni Angela ang tawag at sinubukang muli. Paulit-ulit lang ang narinig niyang boses. Kinagat ni Angela ang kanyang labi at tumawag ng 5, 6, 7 beses. Ngunit iyon at iyon lang ang kanyang naririnig. Nagsimulang mag-umpisang umiyak ang sanggol sa kanyang mga bisig. Hinaplos ni Angela ang likod ng sanggol at ipinasok ang kanyang kamay sa ilalim ng lumang doormat. Isang malamig at matulis na bagay ang kanyang naramdaman. Nang iangat niya ang doormat, isang bagong susi na hindi niya pa nakikita kailanman ang nakalagay doon. Ano to? Inilagay ni Angela ang susi sa kanyang palad at matagal itong tinitigan. Sa buong panahon na nakatira sila roon, hindi sila kailanman nag-iwan ng susi, pinalitan ng password, at mayroon pang hindi kilalang susi. Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Angela. Itinapon niya ang susi sa isang sulok ng pasilyo at muling kinuha ang kanyang cellphone para tawagan ang kanyang biyenan, si Aling Teresita. Nagriring ito. Sakto namang bumukas ang pinto ng katabing unit at sumilip ang kapitbahay nilang si Aling Nena. Naku, Angela, nandito ka na pala kasama ang baby mo. Masayang bati ni Aling Nena. Habang lumalapit sa kanya, pilit na ngumiti si Angela at yumuko. Opo, Aling Nena. Kaso po, hindi tumutugma ang password. Nakita niyo po ba ang asawa ko? Nanlaki ang mga mata ni Aling Nena
at pumalakpak. Ay, hindi mo pala alam. Kahapon, umalis si Paulo kasama ang nanay at kapatid niya. Hila-hila ang malalaking maleta. Sumakay sila ng airport bus. Nanigas ang ekspresyon ni Angela. Mukhang aalis yata ang pamilya ninyo para magbakasyon. Ang sasaya ng mga itsura nila, nagtatawanan at nagkukuwentuhan. Walang kamalay-malay na dugtong ni Aling Nena. Narinig ni Angela ang boses ng kanyang biyenan sa kabilang linya. Hello? Magalang na tumango si Angela kay Aling Nena. Tumalikod at idinikit ang telepono sa kanyang tainga. Nay, si Angela po ito. Nasa tapat po ako ng bahay. Pero pinalitan po yata ang password kaya hindi ako makapasok. Hindi ko rin po makontak si Paulo. Sandaling katahimikan ang bumalot sa kabilang linya. Mabagal na nagsalita si Aling Teresita. Ganoon ba? Ang password? Ewan ko. Hindi ko rin alam. Tanungin mo na lang si Paulo. Kaya nga po kayo ang tinawagan ko. Kasi hindi ko siya makontakt. Nay, nasaan po kayo ngayon? Medyo abala ako ngayon. Tatawag na lang siguro si Paulo mamaya. Ibaba ko na. Tut tut tut. Bigla na lang ibinaba ni Aling Teresita ang tawag. Dahan-dahang ibinaba ni Angela ang telepono mula sa kanyang tainga at sumandal sa pader ng pasilyo. Muling umiyak ang sanggol. Tiningnan ni Angela ang nakasaradong pinto ng kanilang bahay. Nang may blankong ekspresyon, ang pintong may pinalitang password, ang nakapatay na cellphone ng asawa, at ang pamilya ng kanyang biyenan na masayang umalis dala ang mga maleta. Unti-unting namasa ang mga mata ni Angela. Family trip na ako lang ang hindi kasama. Basag ang boses na sabi ni Angela. Ang ilaw sa pasilyo ay malamig na tumatama sa kanya. At sa kanyang sanggol, pinunasan ni Angela ang kanyang mga luha. Gamit ang manggas ng damit. At muling kinuha ang cellphone. Gamit ang nanginginig na mga daliri. Tinawagan niya ang kanyang ina. Ma, Angela, anak, bakit? Nakalabas ka na ba sa klinik? Ma. Sunduin niyo po ako. Hindi po ako makapasok sa bahay. Ano? Anong ibig mong sabihin? Bakit hindi ka makapasok? Pinalitan po ni Paulo ang password at nagbakasyon sila kasama ang pamilya niya. Hindi rin po niya sinasagot ang tawag ko. Narinig ni Angela ang malalim na paghinga ng kanyang ina sa kabilang linya. Huwag kang aalis diyan. Pupunta kami agad ng papa mo. Ibinaba ni Angela ang tawag at umupo sa isang sulok ng pasilyo. Naramdaman ng sanggol sa kanyang bisig ang init ng katawan niya at tumigil sa pag-iyak habang mahigpit na ikinuyom ang maliliit nitong kamao. Tinitigan ni Angela ang kamao ng kanyang anak at nagtiimbagang. Pagkalipas ng 30 minuto, bumukas ang pinto ng elevator at nagmamadaling lumabas ang mga magulang ni Angela. Nang makita ng kanyang ina ang anak na nakaupo sa sahig ng pasilyo, agad siyang tumakbo at niyakap ito. Anak ko, sobrang natakot ka siguro. Tiningnan ng ama ni Angela ang pinto ng kanilang unit at umiling. Umuwi muna tayo sa bahay. Hindi ito ang lugar para manatili tayo. Tinulungan ng ina ni Angela na tumayo ang anak. Bago magsara ang elevator, lumingon si Angela at huling sinulyapan ang nakasaradong pinto. Noong gabing iyon, sa maliit na kwarto sa bahay ng kanyang mga magulang, tinitingnan ni Angela ang screen ng kanyang cellphone habang nakahiga at natutulog na ang kanyang sanggol. Sa search bar, sunod-sunod na lumitaw ang mga salitang annulment, property division, child custody, at annulment lawyer. Malamig na kumislap ang mga mata ni Angela sa dilim. Sinesave niya ang numero ng isang law office at pinatay ang screen. Tanging ang mahinang paghinga ng kanyang natutulog na sanggol ang maririnig sa madilim na silid. Kinabukasan, maingat na kinausap ni Angela ang kanyang ama. Pa, pwede niyo po ba akong tulungan ngayon? Saan? Kailangan ko pong kunin ang mga gamit ko sa bahay. Tatawag po ako ng locksmith para buksan ang pinto. Ibinaba ng ama ni Angela ang kanyang mangkok ng kanin at tumango. Sige, pagkatapos nating kumain, umalis na tayo agad. Makalipas ang 1 oras, binuksan ng locksmith ang pinto
Pumasok si Angela sa loob ng bahay at lumingalinga. Sa ibabaw ng sofa sa sala, nakakalat ang mga bagong damit na may mga natanggal na tag. Sa mesa sa kusina, may isang memo mula kay Aling Teresita na may listahan ng mga bibilhin sa duty free at isang travel guidebook na nakabukas at nakatiwangwang. Dinampot ni Angela ang memo. Nakasulat sa magulong sulat kamay ni Aling Teresita, ang makeup para kay Cynthia. Sinturon para kay Paulo. Health supplements para sa akin. Kinuyom ni Angela ang papel. Pa, kukunin ko lang po ang mga dokumento ko. Mabilis lang po ako. Pumasok si Angela sa master bedroom at binuksan ang drawer. Kinuha niya isa-isa ang mga papeles, ang deed of donation na ginawa ng kanyang mga magulang nang bilhin nila ang bahay bago siya ikasal, ang titulo at isang sobre na naglalaman ng kanyang mga bankbook at signature stamp at inilagay sa kanyang bag. Inilagay niya ang mga damit at gamit ng sanggol sa isang malaking bag at huling nilibot ang bahay. Naghihintay ang kanyang ama sa may pinto. Pinagmamasdan ang mukha ng anak. Nakuha mo na ba lahat? Opo. Maikling sagot ni Angela at lumabas ng pinto nang hindi lumilingon. Noong hapong iyon, pumasok si Angela sa isang law office. Pagkatapos niyang sabihin ang kanyang pangalan sa receptionist, agad siyang dinala sa isang consultation room. Inilabas ni Angela ang sobre ng mga dokumento mula sa kanyang bag, inilatag sa mesa, at nagsimulang magsalita. Ang bahay na ito ay binili ng mga magulang ko para sa akin bago ako ikasal sa pangalan ko. Narito po ang deed of donation at lahat ng papeles. Ang titulo ay nasa pangalan ko lamang. Wala pong ni isang sentimo na ambag ang asawa ko. Tiningnan ng abogado ang mga dokumento isa-isa at tumango. Sapat na po ito. Ang ari-arian na natanggap bilang donasyon bago ang kasal ay pag-aari niyo po ng buo. Ngunit, kailangan po nating kumilos ng mabilis. Pumikit si Angela at muling dumilat. At nagsalita ng may determinasyon. Gawin niyo na po agad. Ibenta ko na rin po ang bahay. Gusto kong tapusin ang lahat bago sila bumalik. Sandaling tiningnan ng abogado ang mukha ni Angela bago kumuha ng panulat at nagsimulang magsulat. Sige po. Simulan na natin ngayon din. Paglabas ni Angela sa consultation room, kinuha niya ang kanyang cellphone. Habang tinatawagan ang numero ng isang real estate agent, wala nang natitirang luha sa kanyang mga mata. Makalipas ang 2 araw, tumawag ang ahente. Ma'am Angela, may buyer na po. Kaya niyang bayaran ng cash agad. Pwede ko na po bang iproseso ang earnest money agreement? Opo. Gawin niyo na po agad. Ibinaba ni Angela ang tawag at nagtungo sa bangko. Isinara niya ang lahat ng kanyang savings at time deposit accounts at tinawagan ang kanyang stockbroker para i-convert ang lahat ng kanyang mutual funds at stocks sa cash. Inireport din niya bilang nawawala ang supplementary credit card na nakapangalan kay Paulo. Pagkatapos ayusin ang lahat, kumuha si Angela ng papeles para sa pagbabago ng address sa City Hall. Kinuha ni Angela ang kanyang cellphone at matagal na pinindot ang contact ni Paulo. Block. Ang numero ni Aling Teresita, pati na rin ang kay Cynthia, isa-isa niyang inilagay sa blacklist. Sa huli, nagpadala si Angela ng isang text message kay Paulo. Naibenta ko na ang bahay. Ipapadala ko ang annulment petition kapag nasettle na ang bayad. Huwag mo na akong hanapin. Pinindot ni Angela ang send button at isinilid ang cellphone sa kanyang bag. Pauwi sa bahay ng kanyang mga magulang. Ibinaba ni Angela ang kanyang bag at sinabi sa kanyang ina. Nakarga ang sanggol. Ma, pwede po ba akong tumira dito simula ngayon? Niyugyog ng ina ni Angela ang sanggol at tinitigan ang mata ng kanyang anak. Ano bang klaseng tanong yan? Siyempre, bahay mo rin to. Saan ka pa ba pupunta? Naghanda na ako ng pagkain, kaya pumasok ka na. Ibinaba ng ama ni Angela ang dyaryo sa sala at mahinahong nagsalita. Buti at umuwi ka. Yumuko si Angela at mariing kinagat ang kanyang labi. Bago pa tumulo ang luha mula sa kanyang baba, tumingala siya at tiningnan ang natutulog na mukha ng kanyang anak. Idinampi ni Angela ang kanyang labi sa pisngi ng sanggol at bumulong. Proprotektahan ka ni Mama.
Nang bumukas ang automatikong pinto ng Enea arrival area, itinaas ni Paulo ang kanyang sunglasses sa noo at hinila ang malaking maleta. Sumunod sa kanya si Aling Teresita. Bitbit ang maraming shopping bag mula sa duty-free, habang ang hipag niyang si Cynthia ay kumukuha ng selfie gamit ang cellphone at humahagikik. Ah, ang sarap talaga mag-travel, di ba, ma? Sabi ni Paulo, habang nag-uunat at lumingon kay Aling Teresita. Oo naman. Ito ang pinakamaganda. Kapag pamilya ang magkakasama. Si Angela naman, sigurado akong nakapagpahinga ng husto sa klinik, kaya okay lang yan. Walang pakialam na sabi ni Aling Teresita habang ibinababa ang mga shopping bag. Sumingit si Cynthia nang hindi inaalis ang tingin sa cellphone. Kuya, kailangan kong ipakita sa fiancé ko ang bago kong bag, kaya bilisan na natin. Sige na, sige na. Mabilis lang tayo kung sasakay tayo ng airport bus. Sumakay ang tatlo sa bus at sumandal sa kanilang mga upuan. Ang mga ilaw ng gabi sa syudad ay tumatama sa bintana at si Aling Teresita ay nakangiting tinitingnan ang kanilang mga travel photos. Pagdating sa basement parking ng condominium, hinila ni Paulo ang maleta patungo sa kanyang parking slot. Biglang huminto si Paulo. Sa kanyang parking slot, may isang itim na imported na sasakyan na hindi niya pa nakikita kailanman. Ano to? Sino ang nagpark sa pwesto ko? Kumunot ang noo ni Paulo at tiningnan ang plaka ng sasakyan. Lumapit si Aling Teresita. Tawagan mo ang guard. Baka may ibang nagkamali lang ng park. Hi. Mamaya na sa taas. Ipasok muna natin ang mga gamit. Umiling si Paulo at pinindot ang button ng elevator. Pagdating sa tuwal sa palapag, tumayo ang tatlo sa harap ng pinto. Inilapag ni Paulo ang maleta at akmang pipindutin ang password, ngunit natigilan ang kanyang mga daliri sa ere. Pinalitan ang door lock. Hindi ito ang door lock na pinalitan niya. Isang ganap na bagong modelo ang nakakabit sa pinto. Ano to? Bulong ni Paulo habang sinusubukang ipasok ang lumang password, ngunit tunog lang ng makina ang narinig. Sinubukan din niya ang password, na siya mismo ang nagpalit. Isang pulang ilaw lang ang kumurap. Kuya, bakit hindi mo buksan? Inis na tanong ni Cynthia mula sa likuran. Itinulak ni Aling Teresita si Paulo at tinitigan ang door lock. Gawa ito ng babaeng yan. Si Angela. Pinalitan niya ang door lock habang nasa biyahe tayo. Ang kapal ng mukha niya. Nagsimulang kalampagin ni Aling Teresita ang pinto gamit ang kanyang kamao. Angela! Angela! Buksan mo ang pinto. Buksan mo ito ngayon din. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Aling Teresita sa buong pasilyo. Tinakpan ni Cynthia ang kanyang mga tainga at umatras. Habang hinawakan ni Paulo ang braso ng ina. Ma, kumalma po muna kayo. Maririnig tayo ng mga kapitbahay. Anong kumalma? Kaninong bahay ba to? Para palitan niya ang pinto? Iwinaksi ni Aling Teresita ang kamay ni Paulo at muling kinalampag ang pinto. Biglang bumukas ang pinto mula sa loob. Isang estrangherong lalaki ang nakatayo roon. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Malaki ang katawan at naka-t-shirt. Ang nakatingin sa kanila nang may kunot sa noo. Sino po sila? Bakit po ninyo kinakalampag ang pinto ng bahay ko? Tiningnan ni Aling Teresita ang lalaki mula ulo hanggang paa at sumigaw. Bahay mo? Bahay ito ng anak ko. Sino ka ba para manatili dito? Nag-krus ng braso ang lalaki. At itinuro ang gilid ng pinto. May bagong nameplate na nakakabit doon. Isang pangalan na hindi pa nakikita ni Aling Teresita, ni Paulo, o ni Cynthia. Ito po ang bahay ko. Isang linggo na po ang nakalipas. Mula nang pirmahan ko ang kontrata at lumipat. Gusto niyo po bang ipakita ko ang kopya ng titulo? Mahinahon, ngunit matatag na sabi ng lalaki. Nagsimulang mamutla ang mukha ni Paulo. Sandali lang po. Ano pong ibig niyong sabihin? Nakapangalan po sa akin ang apartment na ito. Hindi po. Walang problema sa mga dokumento. At legal po ang pagbebenta. Kung magpapatuloy po kayo sa ganito, tatawag po ako ng pulis para sa trespassing. Itinaas ng lalaki ang kanyang cellphone. Nagmamadaling kinuha ni Paulo ang kanyang cellphone mula sa bulsa.
Nang buksan niya ito, sa gitna ng maraming notifikasyon, lumitaw ang isang text message mula kay Angela. Naibenta ko na ang bahay. Ipapadala ko ang annulment petition kapag nasettle na ang bayad. Huwag mo na akong hanapin. Nahulog ang cellphone mula sa kamay ni Paulo. Nagkaroon ng lamat ang screen, ngunit hindi man lang niya naisipang pulutin ito. Nanginginig ang kanyang mga labi. At wala siyang masabi. Ano? Ibinenta ang bahay? Inagaw ni Aling Teresita ang cellphone ni Paulo. At tiningnan ang screen. Pagkabasa ng text, namula ang mukha ni Aling Teresita. Bago ito biglang namutla, nanlambot ang mga tuhod ni Aling Teresita at napaupo siya sa sahig ng pasilyo. Baliw na ang babaeng yan. Ibinenta ang bahay ng asawa niya. Tao pa ba yan? Nagsimulang humagulgol si Aling Teresita. Habang pinapalo ang sahig, tumingin si Cynthia sa kapatid at ina ng may takot sa mukha at umatras. Kuya, totoo ba to? Anong gagawin natin, kuya? Hindi sumagot si Paulo. Sumandal lang sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Narinig ng guwardiya ang gulo sa pasilyo at umakyat matapos maunawaan ang sitwasyon. Tumawag siya ng pulis at hindi nagtagal, 2 pulis ang dumating sa 12 palapag. Na-verify na po na hindi sila ang may-ari ng bahay. Kaya kailangan nyo na pong umalis, matatag na sabi ng pulis kay Paulo. Niyakap ni Aling Teresita ang binti ng pulis at umiyak. Hindi po totoo yan. Bahay po ito ng anak ko. Lihim po itong ibinenta ng manugang ko. Magnanakaw siya. Ginang. Dahil nailipat na po ang pagmamay-ari sa titulo, wala po kaming magagawa. Kailangan niyo pong ayusin ang mga problemang sibil sa korte. Maingat na inalis ng pulis ang kamay ni Aling Teresita. Tumayo si Paulo nang may blankong tingin at hinawakan ang hawakan ng maleta. Puno ang maleta ng mga bagay na binili sa duty-free, ngunit wala ng bahay na mauuwian ang 3. Paglabas ng condominium complex, huminto ang 3 sa isang madilim na kalye kasama ang kanilang mga maleta. Ibinagsak ni Aling Teresita ang mga shopping bag sa sahig at sumigaw. Paulo, anong gagawin natin? Saan tayo pupunta? Cynthia, di ba may sarili kang kondo? Doon muna tayo. Sabi ni Paulo, habang lumingon kay Cynthia. Umatras si Cynthia at iwinasiwas ang mga kamay. Hindi pwede. Palaging nandoon ang fiancé ko. Anong sasabihin niya kung bigla na lang kayong darating ni Mama? Cynthia, sigaw ni Aling Teresita. Ngunit tumalikod si Cynthia at lalo pang umatras. Ma, may sarili rin akong buhay. Hindi naman ito para sa isang araw o 2 lang. Anong gusto niyong gawin ko? Kinagat ni Cynthia ang kanyang labi. Pumara ng taxi at umalis. Tiningnan ni Aling Teresita ang papalayong taxi at mapait na tumawa. Tingnan mo. Kahit sarili kong anak, ganito. Wala talagang mapagkakatiwalaan sa mundo. Tahimik na naghanap si Paulo ng malapit na motel sa kanyang cellphone. Ang anino ng 2, habang hila-hila ang kanilang mga maleta, patungo sa motel ay mahabang humaba sa ilalim ng ilaw ng poste. Pagkatapos ng isang gabing hindi makatulog sa motel, dinala ni Paulo si Aling Teresita sa isang law office kinaumagahan. Pag-upo pa lang ni Aling Teresita sa silya, pinalo niya ang mesa at nagsimulang magsalita. Lihim na ibinenta ng bruhang si Angela ang bahay namin. Makatarungan ba yon? Hindi ba't pandaraya yon? Inayos ng abogado ang kanyang salamin at tiningnan si Aling Teresita. Pakisabi po ang buong detalye ng sitwasyon. Pinaupo ni Paulo ang kanyang ina. Habang nasa lying-in ang asawa ko, nagbakasyon po kami sandali. Pagbalik namin, naibenta na po ang bahay. Nakatira rin po ako doon. At tumaas po ng malaki ang halaga ng bahay pagkatapos naming ikasal. Wala po ba akong karapatan doon? Tumango ang abogado habang nagsusulat. Kanino po nakapangalan ng titulo? Sa asawa ko po. Pero mag-asawa kami at magkasama kaming nakatira doon. Ano pong kinalaman nun? Nag-iiba po depende kung nakuha ito bago o pagkatapos ng kasal. Nag-atubili si Paulo. Binili po ito ng mga biyenan ko bago kami ikasal. Pero dahil magkasama kaming tumira doon pagkatapos, may karapatan din po ako.
'di ba? Ibinaba ng abogado ang kanyang panulat at diretsyong tiningnan si Paulo. Sa totoo lang po, mahirap po yan. Ang ari-arian na na-donate ng mga magulang ng asawa ninyo bago ang kasal ay mahirap isama sa mga ari-ariang dapat paghatian. Pero po pwede po nating subukan. May paraan po para igiit ang inyong kontribusyon sa pagtaas ng halaga ng bahay pagkatapos ng kasal. Sumandal si Aling Teresita. Sapat na yon. Ang anak kong si Paulo ang kumikita. Nag-aalaga ng bahay. Lahat. Kailangan din naming humingi ng danyos. Si Angela ang sumira sa pamilya namin. Tumango si Paulo at ikinuyom ang kamao. Maghahain po kami ng kaso. Hihingin po namin ang kalahati ng halaga ng bahay at danyos. At ganoon nga. Nagsampa ng kaso ang panig ni Paulo laban kay Angela. Makalipas ang ilang araw, binuksan ni Angela ang sobre na naglalaman ng petisyon na idiniliver sa bahay ng kanyang mga magulang. Dahan-dahang binasa ni Angela ang mga dokumento. Kalahati ng halaga ng bahay at malaking halaga para sa danyos. Humalakhak si Angela at inilapag ang mga papeles sa mesa. Mahinahon na sinabi ng kanyang abogado sa telepono. Gaya po ng inaasahan, huwag po kayong mag-alala. Dahil kumpleto po ang mga dokumento ng donasyon, hindi po sila mananalo sa isyu ng ari-arian. Ngunit, may isa pa po tayong kailangang tingnan ang daloy ng pera sa panig ng asawa ninyo. Ano po ang ibig niyong sabihin? Bago po kayo makapag-withdraw, mayroon ng malaking halaga na nawala sa joint savings account ninyo. Kung matutuntun natin kung saan napunta ang perang ito, malaking tulong po ito sa kaso. Mariing itinikom ni Angela ang kanyang bibig at nag-isip. Ano po ang dapat kong gawin? May kilala po akong mapagkakatiwalaang investigador. Magaling po siyang mag-trace ng mga financial records. Gusto niyo po bang ipagawa sa kanya? Sige po, pakiusap. Ibinaba ni Angela ang tawag at tumingin sa labas ng bintana. Mula sa silid, mahinang narinig ang pag-ungol ng sanggol sa kanyang pagtulog. Samantala, pumunta si Paulo at Aling Teresita sa condominium complex ng mga magulang ni Angela. Sa harap ng gate, nagsimulang sumigaw si Aling Teresita. Angela, lumabas ka! Ikaw na masamang babae. Ibinenta mo ang bahay ng asawa mo at nagtatago ka. Umalinganggaw ang boses ni Aling Teresita sa buong kompleks. Nakatayo si Paulo sa tabi ng kanyang ina. Nakakrus ang mga braso at nakatingin sa mga bintana sa itaas. Huminto ang mga residente na dumaraan at nagsimulang magbulungan. Sino yang mga yan? Nakakahiya naman. Bakit sila ganyan? Hindi nagtagal. Dumating ang guwardya at isang police car ang huminto sa harap ng gate. Bumaba ang mga pulis at lumapit sa dalawa. Kung magpapatuloy po kayo sa ganito, maaari po kayong makasuhan ng protection order. Umalis na po kayo. Kumapit si Aling Teresita sa pulis at humikbi. Ninanakaw po ng manugang ko ang bahay namin. Kami po ang biktima. Sa korte niyo po, dapat ayusin yan. Hindi po kayo pwedeng gumawa ng gulo dito. Sa matatag na salita ng pulis, hinila ni Paulo ang braso ng kanyang ina at umatras. Ma, tara na po. Talo lang tayo kung dito tayo mag-iingay. Nagngit-ngit ang ngipin ni Aling Teresita at masamang tiningnan ang pulis bago nagpahila kay Paulo. Makalipas ang ilang araw, nagsimulang kumilos ang investigador. Sinundan niya ang mga galaw ni Paulo at kinuhanan ng litrato ang pag-withdraw nito ng cash mula sa iba't ibang ATM. Nang dumating ang report ng investigador sa abogado ni Angela, nanlaki ang mga mata nito habang binabasa ang mga dokumento. Ang perang nawala sa joint savings account ay napunta sa account ng hipag ni Angela, si Cynthia. Tumawag ang abogado kay Angela. Miss Angela, ang perang kinuha ng asawa ninyo ay napunta sa account ng kapatid niya. Malaki po ang halaga. Agad po tayong hihiling sa korte na ilabas ang bank records ni Cynthia. Mahigpit na hinawakan ni Angela ang telepono at pumikit. Nalaman din po namin kung saan niya ginastos. Kamakailan lang po, bumili si Cynthia ng mamahaling imported na sasakyan at nagpa-renovate ng bagong bahay. Mukhang bongga po ang paghahanda niya sa kasal. Matagal na hindi nagsalita si Angela
bago dahan-dahang nagsabi. Kolektahin niyo po lahat ng ebidensya. Ilalabas ko po lahat yan sa korte. Papalapit na ang araw ng paglilitis. Si Paulo at Aling Teresita, kampante, ay nag-ipon ng mga kamag-anak na magpapatotoo para sa kanila. Ikinuyom ni Aling Teresita ang kamao sa tabi ni Paulo at sinabi, "Huwag kang mag-alala. Hindi naman siguro tanga ang hukom para pumanig sa isang babaeng nagbenta ng bahay nang walang paalam sa asawa." Tumango si Paulo at inayos ang kanyang kurbata. "Tama po kayo, ma. Tatapusin na natin to, ng sigurado." Samantala, tahimik na inihahanda ni Angela ang kanyang mga huling ebidensya, ang mga recording ng mga nakaraang pag-uusap nila ni Cynthia, ang mga text message kung saan humihingi ng pera si Cynthia, at ang mga litrato at dokumentong nakalap ng investigador ay isa-isa niyang inilagay sa kanyang bag. Ipinaalam ng abogado ni Angela ang isang huling bagay. "Hiniling po namin na maging testigo ang fiancé ni Cynthia. Tinanggap po ito ng korte." Tahimik na tumango si Angela. Sa araw ng paglilitis, nagkasalubong si Angela at Paulo sa pasilyo ng korte. Masamang tiningnan ni Paulo si Angela. Hindi umiwas si Angela at diretsong tumingin sa kanya. Nakita ni Aling Teresita si Angela at akmang lalapit ngunit pinigilan ng kanilang abogado. Bumukas ang pinto ng korte nang makaupo na ang magkabilang panig. Unang tumayo ang abogado ni Paulo at nagsimulang magsalita. Nilinlang ni Miss Angela ang kanyang asawa at biyenan at basta na lang ibinenta ang kanilang tahanan. Ito ay malinaw na panloloko. At ang responsibilidad sa pagwasak ng pamilya ay nasa kanya. Sumunod, umupo sa witness stand si Aling Teresita. Pinupunasan ang mga luha gamit ang panyo at nanginginig ang boses. "Simulat sa pool. Pera lang ang habol ni Angela sa anak ko. Mula nang maging asawa siya, napakaluhong-luho, hindi marunong mag-asikaso ng bahay, at puro gastos lang. Hindi niyo alam kung gaano kami naghirap." Humikbi si Aling Teresita at lumingon sa mga tao. Ilang kamag-anak sa panig nila ang tumango bilang pagsang-ayon. Tumayo ang abogado ni Angela. "Your Honor, ang bahay na ito ay binili ng mga magulang ni Miss Angela gamit ang sarili nilang pera, bago pa man sila ikasal, at ipinangalan sa kanya. Ito ay exclusive property niya." Ipinakita ng abogado ang deed of donation at mga bank transfer records. Narito po ang mga dokumento at patunay ng paglilipat ng pera. Wala pong ni isang sentimo na inambag si Mr. Paolo sa bahay na ito. Natahimik ang korte. Inilabas ng abogado ni Angela ang pangalawang set ng mga dokumento. At, "Your Honor, napatunayan po namin na si Mr. Paolo ay kumuha ng milyon-milyong piso mula sa kanilang joint account at inilipat sa account ng kanyang kapatid na si Cynthia." Nagbulungan ang mga tao. Namutla ang mukha ni Paulo at si Aling Teresita ay napatingin sa kanyang anak na nakanganga. Tumingin ang hukom kay Paulo. "Mr. Paolo, maaari mo bang ipaliwanag ang mga bank transfer na ito?" Tumayo si Paulo, pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit nauutal. "Iyon po ay, pinahiram ko lang po sa kapatid ko para sa negosyo niya. Ibabalik din po niya agad. Mayroon po ba kayong promissory note o anumang kasunduan sa pagbabayad?" Napakagatlabi lang si Paulo at hindi nakasagot. Naglabas ang abogado ni Angela ng ilang litrato bilang ebidensya. Ginamit po ni Miss Cynthia ang perang ito para bumili ng mamahaling imported na sasakyan at magpa-renovate ng bahay. Hindi po ito para sa negosyo, kundi para sa paghahanda sa kanyang kasal. Napunta ang tingin ng lahat sa nakaupong si Cynthia sa isang sulok. Yumuko si Cynthia at yumukyok. Sakto namang pumasok ang testigong ipinatawag ng panig ni Angela, ang fiancé ni Cynthia, si Ginoong Reyes. Bago umupo sa witness stand si Ginoong Reyes, nagkatinginan sila ni Cynthia. Tiningnan siya ni Cynthia nang may luhang mga mata at bahagyang umiling. Yumuko sandali si Ginoong Reyes. Nagtiimbagang at umupo sa witness stand. "Ginoong Reyes, ano po ang sinabi ni Miss Cynthia tungkol sa pinagmulan ng pera para sa kasal?" Tanong ng abogado ni Angela.
Sinabi po niya na mana niya raw po iyon mula sa kanyang yumaong lola. Totoo po bang nakatanggap siya ng mana? Hindi po. Inalam ko po. Muling nagbulungan ang mga tao. Humarap si Ginoong Reyes kay Cynthia. Cynthia, nagsinungaling ka rin pala sa akin. Akala ko malinis ang perang iyon, kaya masaya tayong nagpaplano at nag-aayos ng bahay. Hindi ko kayang magsimula ng kasal. Sa ganitong paraan, tapusin na natin to. Biglang tumayo si Cynthia mula sa kanyang upuan at sumigaw. Nanlambot ang kanyang mga binti at bumagsak siya. At ang katabi niyang si Aling Teresita ay nadulas din mula sa upuan dahil sa gulat. Nagkagulo ang korte. Tumawag ang isang court officer sa 911 at hindi nagtagal. Dumating ang mga paramedic at isinakay ang dalawa sa stretcher. Matapos kumalma ang sitwasyon, inayos ng hukom ang lahat at nagsalita ang hiling ng panig ni Mr. Paolo para sa paghahati ng ari-arian ay ibinabasura. Ang nasabing ari-arian ay kinikilala bilang sariling pag-aari ni Miss Angela na natanggap bilang donasyon bago ang kasal. Nagpatuloy ang hukom. Isinasaalang-alang din ang lihim na pagkuha ni Mr. Paolo ng pera mula sa joint account at ang halos pagpapalayas niya sa kanyang asawa na kagagaling lang sa panganganak at sa kanilang bagong silang na sanggol. Dahil dito, tinatanggap ang hiling ni Miss Angela para sa annulment at inuutusan si Mr. Paolo na magbayad ng danyos. Napahawak si Paolo sa likod ng kanyang upuan at yumuko. Nakaupo si Angela sa tabi ng kanyang abogado. Hawak ang desisyon ng korte at nakapatong ang mga kamay sa kanyang kandungan. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng tuwa o galit, kundi ng mahinahong ekspresyon ng isang taong nakatapos ng isang mahabang laban. Paglabas ng korte, tumingala si Angela sa langit. Hindi pa rin niya lubos na maramdaman ang panalo. Isang pakiramdam ng kawalan ang bumabagabag sa kanya. Makalipas ang ilang araw, tumawag ang abogado ni Angela para sabihin na nakatanggap siya ng notice of appeal mula kay Paolo. Ayon po sa kanya, binayaran daw po ninyo ng pera ang testigo para magsinungaling. Ganoon po ang laman ng apela niya. Hinigpitan ni Angela ang hawak sa telepono at pumikit. Walang katapusan. Imposible po ang argumento niya. Hindi po siya mananalo. Ngunit, may isa pa po akong sasabihin. Huminto sandali ang abogado bago maingat na nagpatuloy. Si Mr. Paolo po ay nagkakalat ng mga paninira tungkol sa inyo sa iba't ibang parte ng internet. Sinasabi niya na mukha kayong pera. Maghahanda po tayo ng hiwalay na kaso para dito. Ibinaba ni Angela ang tawag at pumasok sa silid kung saan natutulog ang kanyang sanggol. Humiga siya sa tabi nito at tumingin sa kisame. Kahit nanalo na, ang walang katapusang laban ay patuloy na pumipiga sa kanyang mga balikat at bawat gabi, binabangungot siya. May mga araw na hindi siya makangiti kahit na tinitingnan niya ang kanyang anak. Isang hapon, habang inaayos ni Angela ang mga damit ng sanggol, binuksan niya ang pinto ng bodega ng kanilang bahay. Sa gitna ng mga maalikabok na kahon, isang lumang leather na bag ang nakakuha ng kanyang pansin. Kinuha niya ito at binuksan. Mula sa loob, lumabas ang mga sketchbook at mga litrato ng kanyang mga gawa noong college. Napaupo si Angela sa sahig at isa-isang tiningnan ang mga pahina. Sa isang sulok ng isang sketch, nakita niya ang kanyang sariling sulat kamay. Angela Reyes, magiging isang mahusay na designer ka. Natigilan ang kanyang daliri sa mga salitang iyon. Tila bumalik ang kanyang matagal nang nakalimutang boses mula sa alikabok. Niyakap ni Angela ang sketchbook sa kanyang dibdib at matagal na nanatili sa pwesto. Kinabukasan, isinakay ni Angela ang kanyang sanggol sa stroller at umalis ng bahay. Naglakad-lakad siya ng walang tiyak na patutunguhan hanggang sa makita niya ang isang malaking banner sa harap ng SMX Convention Center. Nakasulat dito ang Philippine Baby Toddler Expo. Huminto si Angela at tiningnan ang banner at di sinasadyang nahawakan ang lumang sketchbook sa kanyang bag. Hindi niya alam kung bakit niya dinala ang sketchbook. Nakinuha niya sa bodega kahapon. Itinulak ni Angela ang stroller papasok sa expo.
Sa malawak na exhibition hall, dose-dosenang mga booth ang nakahilera, at ang mga makukulay na gamit pambata ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Dahan-dahang nilibot ni Angela ang bawat booth. Hinawakan niya ang mga baby carrier, sinuri ang mga bote, at sinubukan ang mga gulong ng stroller. Bigla na lang, kinuha ng kanyang kamay ang sketchbook mula sa bag. Nang hanapin niya ang lapis, isang ballpen ang kanyang nakapasa tabi ng krayola ng kanyang anak. Umupo si Angela sa isang bench at binuksan ang sketchbook. Mabilis niyang isinulat ang mga kakulangan ng mga kasalukuyang produkto at nagsimulang gumuhit ng isang bagong disenyo para sa baby carrier. Habang abala sa pagdrawing, may marahang tumapik sa kanyang balikat. Ikaw ba si Angela? Tumingala si Angela. Isang matangkad at maayos na lalaki. Ang nakangiting nakatingin sa kanya. Ako si Leo. Magkasama tayo sa design club noon. Nanlaki ang mga mata ni Angela. Kuya Leo? Grabe, ilang taon na rin. Anong ginagawa mo rito? Tiningnan ni Leo ang sanggol sa stroller at ngumiti. Wow! May baby ka na pala. Nanay ka na. Pilit na ngumiti si Angela habang inaayos ang kumot ng sanggol. Opo, ikaw kuya? Napadaan ka lang? Itinaas ni Leo ang kanyang ID na may pangalan ng isang exhibitor. May kumpanya ako na gumagawa ng mga gamit pambata. May booth kami sa expo na ito. Doon sa banda roon, na malangtida alan tutaan, itinuro ni Leo ang isang bahagi ng hall. Gulat na tumingin si Angela kay Leo. Ikaw ang may-ari? Oo. Nagsimula sa maliit. Pero heto, umabot na kami rito. Teka, ano yung dino drawing mo? Napunta ang tingin ni Leo sa sketchbook, sa kandungan ni Angela. Agad na isinara ni Angela ang sketchbook. Ah, wala to. Nagdodoodle lang. Sandali tingnan ko. Hindi na hinintay ni Leo ang pahintulot ni Angela at bahagyang binuksan ang sketchbook. Nanatili ang tingin ni Leo sa mga pahina. Sa pagitan ng kanyang mga gawa noong college, naroon ang mga bagong sketch ng mga gamit pambata. Isang disenyo na nagbabago sa istruktura ng strap ng baby carrier, isang ideya para sa adjustable nursing pillow, at mga tala sa pagpapalawak ng storage ng stroller. Tiningnan ni Leo ang bawat pahina at humangang tumango. Ikaw ang gumuhit nito ngayon? Tumango si Angela. Ang ganda ng ideya mo para sa baby carrier na ito. Ang paraan mo para i-distribute ang bigat sa balikat sa simpleng paraan. Ngayon ko lang nakita. Ikaw pa rin talaga si Angela. Bahagyang namula ang mga mata ni Angela. Ang mga salitang iyon ay tumama sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi na niya matandaan kung kailan huling may tumawag sa kanya, sa kanyang pangalan, at kinilala siya. Nambobola ka naman kuya. Hindi ako nambobola. Ilang taon na ako sa industriyang ito. May mata ako para sa magagandang disenyo. Ibinalik ni Leo ang sketchbook kay Angela. Lumipat tayo ng lugar, mag-usap tayo. Lilibre kita ng kape. Nag-usap ang dalawa sa isang coffee shop malapit sa expo. Inabot ni Leo ang kape at tinitigan ang mukha ni Angela. May maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata at pumayat siya ng husto. Angela, may problema ka ba? Hindi maganda ang itsura mo. Hinawakan ni Angela ang tasa ng kape at humigpit ang hawak. Ayaw sana niyang magsalita. Ngunit sa harap ng tahimik na tingin ni Leo, kusa na lang siyang nagsalita. Paglabas ko po ng lying in, pinalitan ng asawa ko ang password ng bahay at nagbakasyon kasama ang pamilya niya. Kasalukuyan po kaming nasa proseso ng annulment. Ibinaba ni Leo ang kanyang tasa at sumeryoso ang mukha. Ibinenta ko na po ang bahay dahil nakapangalan naman sa akin. Pero nag-apela siya at nagkakalat ng mga paninira sa internet. Walang katapusan. Unti-unting humina ang boses ni Angela. Nag-umpisang umiyak ang sanggol sa stroller. At mabilis niya itong inalo. Matagal na hindi nagsalita si Leo. Pagkatapos, mababa ang boses na sinabi niya. Angela, natatandaan mo ba? Noong nanalo ka ng grand prize sa exhibit ng club natin noong college? Tumingala si Angela. Sinabi ng mga hurado na ang gawa ko ay hindi pang estudyante,
Natalo mo nga ako noon, di ba? Nakangiting sabi ni Leo. Kung gaano ka kahusay, parang ikaw lang ang hindi nakakaalam. Itinaas ni Angela ang tasa, ngunit hindi uminom. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Kuya, wala na po akong kwenta ngayon. Araw-araw, nagtitimpla lang ako ng gatas, nagbabasa ng mga papeles ng kaso, at binabangungot. Yun lang po. Kaya nga, nahihirapan ka ngayon hindi, dahil wala kang kakayahan, kundi dahil mag-isa mong dinadala ang isang bagay na hindi kayang dalhin ng isang tao ng mag-isa. Huminto sandali si Leo bago nagsalita. Bumubuo kami ng isang bagong project team sa kumpanya. Gusto naming gumawa ng mga produktong talagang kailangan ng mga ina. Ano sa tingin mo kung ikaw ang mamuno sa team na iyon? Nanlaki ang mga mata ni Angela. Ako po, wala po akong karanasan. Hindi lahat ay tungkol sa karanasan. Ang sketch na nakita ko kanina ay mas praktikal at matalas kaysa sa sinumang designer sa merkado. Mula sa pananaw ng isang ina, naramdaman mo ang problema at iginuhit ang solusyon. Hindi yan natututunan sa eskwelahan. Yumuko si Angela at matagal na tiningnan ang sanggol sa stroller. Nagising ito at ngumiti sa kanya. Hindi mo kailangang sumagot agad. Pag-isipan mo at tawagan mo ako. Inilapag ni Leo ang kanyang business card sa mesa at tumayo. Noong gabing iyon, umupo si Angela sa harap ng kanyang mga magulang sa sala. Inilapag niya ang business card ni Leo sa mesa at maingat na nagsalita. Inalok po ako ng isang senior ko noong college na magtrabaho sa kumpanya niya. Gumagawa po sila ng mga gamit pambata. Kinuha ng ina ni Angela ang card at nagtanong. Gusto mong magtrabaho? Gusto ko po sanang subukan. Pero, ang baby po. Ibinaba ng ama ni Angela ang dyaryo at tiningnan ang anak. Kami na ang bahala sa apo namin. Magtrabaho ka. Tumango ang ina ni Angela at hinawakan ang kamay ng anak. Tama. Gawin mo ang gusto mo. Nandito kami ng papa mo. Tiningnan ni Angela ang kanyang mga magulang at yumuko. Kinabukasan, tinawagan ni Angela si Leo. Kuya, tatanggapin ko po. Narinig niya ang mahinang tawa ni Leo sa kabilang linya. Magandang desisyon yan. Pumunta ka sa opisina bukas. Ibinaba ni Angela ang tawag at binuksan ang sketchbook. Sa isang bagong pahina, iginuhit niya ang unang linya. Nanginginig ito, ngunit hindi siya huminto. Sa unang araw niya sa trabaho, ipinresenta ni Angela ang kanyang mga ideya sa isang meeting. 3 executive ang nakinig sa kanya. Nakakrus ang mga braso at nagtataka, maganda ang ideya. Pero masyadong ideal. Hindi natin alam kung bebenta ba to sa merkado. Mukhang hindi cost-effective. Nanginginig ang mga kamay ni Angela habang hawak ang presentation materials. Paglabas niya ng meeting room, narinig niya ang bulungan ng mga executive. Huminto siya sandali sa pasilyo. Pumikit at dumilat. Nagtiimbagang siya at bumalik sa kanyang mesa. Mula noon, binawasan ni Angela ang kanyang tulog para gumawa ng mga prototype. Kinontak niya ang 100 na ina para sa isang survey at maingat na inayos ang mga resulta. Pagkalipas ng 1 linggo, muli siyang tumayo sa meeting room. Inilapag niya ang mga prototype sa mesa at ipinakita ang survey results sa screen. 77 sa 100 na ina ang nagsabi na ang pananakit ng balikat mula sa mga kasalukuyang baby carrier ang kanilang pangunahing problema. Ang modelong ito ang solusyon. Ang gastos ay 15% lang na mas mataas kaysa sa mga kasalukuyang produkto. Pinagpasahan ng mga executive ang prototype at nagkatinginan. Sa harap ng mga numero, wala silang masabi. Mukhang sulit subukan, sabi ng isang executive. At sumang-ayon ng iba, itinataas ang kanilang mga kamay para aprubahan ang proyekto. Paglabas ni Angela sa meeting room, napahawak siya sa pader. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, napangiti siya. Nagsimula ng buuin ni Angela at ng kanyang team ang produkto. Isinama niya ang lahat ng kanyang mga personal na karanasan bilang isang ina. Sa mga gabing nag-overtime siya, dinadalhan siya ni Leo ng hapunan at tahimik na bumabalik sa kanyang opisina. Samantala, natalo rin si Paolo sa kanyang apela
Ibinasura ng korte ang lahat ng kanyang mga argumento at pinanatili ang desisyon na magbayad siya ng danyos. Dahil sa lumalaking utang, nanghiram si Paulo sa iba't ibang tao, hanggang sa napilitan siyang umutang sa mga loan shark na may mataas na interes. Si Aling Teresita, sa gitna ng anak na babaeng hiwalay sa asawa at anak na lalaking baon sa utang, ay walang araw na payapa at sinisi ang lahat kay Angela. Unti-unting nakakabangon si Angela mula sa mga anino ng nakaraan. Bumabalik na ang kanyang mga ngiti at nagkakaroon na ng kumpiyansa ang kanyang boses. Isang gabi, natapos ng team ni Angela ang unang prototype. Sa isang internal evaluation, humanga ang mga executive. Pagkatapos ng evaluation, nilapitan ni Leo si Angela na naiwan sa meeting room. "Magaling ang ginawa mo, Angela," sabi ni Leo. Tumingala si Angela kay Leo. May mga luha sa kanyang mga mata, ngunit may ngiti sa kanyang labi. "Salamat, kuya. Salamat sa pagkakataon. Ikaw ang gumawa ng pagkakataon." Nakangiting sabi ni Leo. Sa labas ng bintana, kumikinang ang mga ilaw ng gabi ng Maynila. Lumipas ang 2 taon, nang ilunsad ang brand na Dear My Baby na pinamunuan ni Angela. Bumagsak ang server ng kanilang online store dahil sa dami ng order. Naging viral ito sa mga ina at naubos ang lahat ng produkto sa unang buwan pa lang. Sunod-sunod ang tawag mula sa mga international buyer. At sa loob ng 1 taon, nakapirma sila ng mga kontrata sa 10 bansa. Nagsimulang lumabas ang pangalan ni Angela sa mga dyaryo at TV. Maraming media outlet ang humiling ng interview sa kwento ng isang ina na dating walang trabaho na ngayon ay nagpabago sa industriya. Mahinahon na ikinuwento ni Angela ang kanyang karanasan sa harap ng kamera. "Bilang isang ina, may mga abala akong nararanasan araw-araw. Gusto kong ayusin yon at inayos ko." Ang maikling pahayag na iyon ay umantig sa puso ng maraming ina. Papalapit na ang katapusan ng taon. Nakaupo si Angela sa harap ng entablado ng isang Grand Hotel Ballroom. Suot ang isang itim na bestida. Gaganapin ang Innovative Entrepreneur of the Year Awards. Ang mga upuan ay puno ng mga tao mula sa industriya, mga reporter, at mga kasamahan niya sa trabaho. Nakaupo si Leo sa ikatlong hanay, nakatingin sa entablado. Ang Innovative Entrepreneur of the Year Award ay para kay Miss Angela Reyes, Director ng Dear My Baby. Anunsyo ng host. At umugong ang palakpakan. Tumayo si Angela at umakyat sa entablado. Tinanggap niya ang tropeyo at tumayo sa harap ng mikropono. "Salamat po," sabi ni Angela. Huminga siya ng malalim. 2 taon na ang nakalipas. Wala akong kwenta. May isang araw na yakap-yakap ko ang aking sanggol at wala akong mapuntahan. Nagpapasalamat ako sa aking mga magulang na naniwala sa akin. Kay Mr. Leo Cruz na nagbigay ng pagkakataon. At sa aking team na kasama kong nagpuyat, nanginginig ang boses ni Angela. Higit sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking anak. Kung wala siya, wala rin ang produktong ito. At wala rin ako sa kinatatayuan ko ngayon. Muling umugong ang palakpakan. Pagbaba ni Angela sa entablado, dumiretso siya sa press conference. Isang reporter ang nagtaas ng kamay. "Miss Reyes, alam na po sa industriya ang tungkol sa inyong annulment. Ang naging dahilan po ba ng inyong tagumpay ay ang pagnanais na makapaghiganti sa inyong dating asawa?" Natahimik ang lahat. Siniko siya ng kanyang PR manager. Ngumiti si Angela at sinabing okay lang. "Ang naging dahilan po ng aking tagumpay ay ang tiwala ko sa aking anak at sa aking sarili. Wala po sa bokabularyo ko ang salitang paghihiganti." Muling umugong ang palakpakan. Pagkatapos ng lahat, lumabas si Angela sa pasilyo. Nakasandal si Leo sa isang haligi. "Magaling ka, Angela," sabi ni Leo. "Kuya, nandito ka pa pala? Siyempre, aalis ba ako nang hindi binabati ang bida ngayon?" Kinuha ni Leo ang susi ng kotse. "Kain tayo." Sa isang tahimik na lugar, dinala sila sa isang maliit na restaurant. "Para sa bida ngayon," sabi ni Leo. Nag-toast sila. Matagal na tiningnan ni Leo ang mukha ni Angela. "Angela,
May sasabihin ako sa'yo. Ibinaba ni Leo ang kanyang baso. Mula pa noong unang araw mo sa kumpanya, gusto ko nang sabihin to. Pero parang hindi tamang panahon. Habang pinapanood kitang nahihirapan. At ang tanging nagagawa ko lang ay dalhan ka ng hapunan, lalo kitang nagugustuhan. Kapag nakikita kitang nagpupuyat. Pero ngumingiti pa rin sa mga kasamahan mo. Kapag nanginginig ang mga kamay mo sa harap ng mga executive. Pero hindi ka sumusuko. Kapag tinitingnan mo ang litrato ng anak mo at mag-isa kang napapangiti, sa mga pagkakataong iyon, nararamdaman ko na gusto kong protektahan ang taong ito. Napakuyom ang mga kamay ni Angela sa kanyang kandungan. Yumuko siya. Kuya, magulo pa po ang buhay ko. May kaso pa po ako. At may anak. At gusto mo po ako. Hindi ka magulo. Lahat ng pinagdaanan mo ang bumuo sa kung sino ka ngayon. Kasama na ang anak mo. Gusto kita. Kung sino ka ngayon. Namula ang mga mata ni Angela. Tumingala siya kay Leo. Isang mahiyain na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Hindi lang po pasasalamat ang nararamdaman ko para sa inyo. Pero dahil po sa sitwasyon ko, hindi ko po masabi. Inabot ni Leo ang kamay ni Angela. Sa ibabaw ng mesa. Hindi niya ito inalis. Kinabukasan. Isang weekend. Dinala ni Angela ang kanyang anak sa parke. Ang bata, na nagsisimula ng magsalita, ay masayang naglalakad habang hawak ang kamay niya. Mama, puno! Malaking puno! Oo anak, malaking puno. Puntahan natin. Umupo sila sa isang bench. Nang buksan ni Angela ang baon nilang pagkain, kumuha ang bata ng sushi roll at tumawa. Pinunasan ni Angela ang kanin sa pisngi nito. At nakitawa, sa parehong oras, ipinapalabas sa TV ang balita tungkol sa tagumpay ni Angela. Sa isang sulok ng isang motel, nakatingin si Paulo sa screen. Naka-close up ang masayang mukha ni Angela. Umiling si Paulo at nagtiimbagang. Ang katabi niyang si Aling Teresita ay kinuha ang remote at pinatay ang TV. Ayoko siyang makita. Ayokong makita siyang nagtatagumpay. Ibinato ni Aling Teresita ang remote at humiga. Naninilaw ang kanyang mukha. At nanginginig ang kamay na nakahawak sa dibdib. Tahimik na tumingin si Paulo sa kisame. Isang weekend, inimbitahan ni Leo si Angela at ang kanyang anak sa bahay ng kanyang mga magulang. Nang buksan ng ina ni Leo ang pinto, bahagya itong kumunot nang makita ang bata. Leo, mukhang mabait naman. Yang si Angela. Pero, may anak na siya. Kaya mo ba? Ma, anak din siya ng taong mahal ko. Para sa akin, pamilya rin siya na gusto kong protektahan. Tinitigan ng ina ni Leo ang kanyang anak. Sa hapagkainan, magalang na bumati si Angela. Salamat po sa pag-imbita. Sana po ay maging maayos ang lahat. Lola, masarap po ito. Dahil sa simpleng salita ng bata, napangiti ang ina ni Leo. Pagkatapos kumain, hinawakan ng ina ni Leo ang kamay ni Angela. Angela, marami kang pinagdaanan no? Narinig ko na lahat kay Leo. Kung may problema ka, sabihin mo lang sa akin. Kinarga niya ang bata at hinaplos ang buhok nito. Yumuko si Angela at kinagat ang labi. Bago pa tumulo ang luha, ngumiti siya. Salamat po tita. Tahimik na ngumiti si Leo habang pinagmamasdan sila. Isang magandang araw ng tagsibol. Nagpropose si Leo kay Angela sa tulong ng bata. Isang maliit na buke ng bulaklak ang dala ng bata, palapit kay Angela. Sa gitna ng mga bulaklak, kumikinang ang isang singsing. Nang tumingala si Angela, nakaluhod na si Leo sa harap niya. Angela, maging pamilya tayo. Tumulo ang luha ni Angela. Tumango siya at inilahad ang kamay. Isinuot ni Leo ang singsing. Niyakap ng bata si Leo. Papa, sa unang pagkakataon, tinawag ng bata si Leo na Papa. Namula ang mga mata ni Leo at niyakap niya ng mahigpit ang bata. Isang litrato ng tatlo ang isinabit sa pinakakita-kitang pader sa kanilang bagong bahay. 3 buwan pagkatapos ng kanilang kasal, biglang bumagsak ang bata pag-uwi galing kindergarten. Nilagnat ito ng sobrang taas. 39.8 degrees. Mahal!
Sobrang taas ng lagnat ng anak natin. Bilisan mo. Dalhin natin sa emergency room. Mula sa opisina, nagmamadaling umuwi si Leo. Pagdating sa ospital, nag-seizure ang bata. Sumigaw si Angela. Matapos ang emergency treatment, sinabi ng doktor. Huminto na ang seizure, pero hindi pa natin alam ang dahilan. Kailangan ng masusing pagsusuri. Napahawak si Angela sa doktor. Okay lang po ba ang anak ko? Hindi sumagot ang doktor. Ilang araw ang lumipas bago lumabas ang resulta. Hindi natulog si Angela. Binabantayan ng anak. Nakipagpalitan si Leo. At sa umaga, tumatawag sa ibang ospital. Inilipat nila ang bata sa isang mas malaking ospital sa Maynila. Pagkatapos ng 10 araw, sinabi ng doktor, mayroon siyang isang napakabihirang sakit sa utak. Halos walang doktor sa bansa ang nakagawa ng ganitong operasyon. Walang salitang lumabas sa bibig ni Angela. Kung ooperahan po, gagaling po ba siya? Operasyon lang po ang paraan. Pero hindi po garantisado ang tagumpay. At malaki po ang gastos. Napaluhod si Angela. Itinayo siya ni Leo. Sabihin niyo po ang lahat ng paraan. Kahit sa ibang bansa pa, sa silid ng ospital, hinawakan ni Angela ang kamay ng natutulog na anak. Ililigtas ka ni Mama. Ano man ang mangyari. Makalipas ang ilang araw, lumitaw si Paulo sa lobby ng ospital. Lumuhod siya sa harap ni Angela. Angela, narinig ko ang nangyari. Patawarin mo ako. Pakiusap. Hayaan mo akong makita ang anak ko. Tiningnan siya ni Angela nang walang emosyon. Hindi ka niya ama. Umalis ka na. Angela, ama rin niya ako. Gusto kong tumulong sa gastos ng operasyon. Gagawin ko ang lahat. Ang pera mo galing sa loan shark, di ba? Huwag mong dalhin ang maruming perang. Yan sa anak ko. Malamig na sabi ni Angela. Araw-araw, lumilitaw si Paolo sa lobby, ngunit hindi makalapit. Nang subukan niyang manghingi ng pera online gamit ang kwento ng bata, nahuli siya at kinasuhan ng fraud. Walang sinabi si Angela. Kumilos si Leo. Gabi-gabi, tumatawag siya sa mga ospital sa ibang bansa. Sa wakas, Angela, nahanap ko na ang doktor na may pinakamaraming karanasan sa operasyong ito. Pauwi na siya mula sa isang conference sa 1 linggo. 1 linggo? Tiningnan ni Angela ang anak. Kaya ba nating maghintay? Kailangan nating maghintay. Para makalikom ng pondo, ibinenta ni Leo ang bahagi ng kanyang share sa kumpanya. Ang mga kasamahan ni Angela at ang mga taong nakarinig sa kanyang mga talumpati ay kusang loob na nag-ambag. Hindi sumuko si Leo. Gabi-gabi, ipinapadala niya ang mga resulta ng pagsusuri ng bata sa doktor sa ibang bansa sa pamamagitan ng video call. Ang kasong ito ay halos kapareho ng aking pinag-aaralan. Susubukan kong baguhin ang aking schedule. 2 araw bago ang nakatakdang operasyon. Biglang tumunog ang alarm ng monitor. Nagising si Angela. Namumutla ang kanyang anak. Doktor! Doktor! Tumakbo ang mga nurse. Ma'am, sa labas lang po muna kayo. Napaupo si Angela sa sahig ng pasilyo at nagdasal. Pakiusap. Pakiusap. Dumating si Leo. At niyakap siya. Biglang bumukas ang pinto ng elevator. At isang lalaking may dalang malaking bag ang lumabas ang doktor mula sa ibang bansa. Ihanda ang operating room. Magsisimula na tayo ngayon. Sinundan ni Angela ang kama ng kanyang anak. Sa harap ng pinto ng operating room, tiningnan niya ang maputlang mukha nito. Bahagyang dumilat ang mga mata ng bata. Mama! Nandito si Mama! Matatapos din ito agad. Pagmulat mo, mukha ni Mama ang una mong makikita. Nagsara ang pinto ng operating room. Napaupo si Angela. Inalalayan siya ni Leo. Ang pulang ilaw sa itaas ng operating room ay hindi namatay. 10 oras. Nang mamatay ang pulang ilaw, tumayo silang lahat. Lumabas ang doktor. Matagumpay po ang operasyon. Nalagpasan na po niya ang pinakamalaking pagsubok. Napaiyak si Angela. Niyakap siya ni Leo. Humagulgol ang kanyang ina. At ang kanyang ama ay napasandal sa pader.
5 araw bago inilipat ang bata sa regular na silid. Nang hawakan ni Angela ang kamay nito, dahan-dahang dumilat ang mga mata nito. Mama! Nandito si Mama! Ang galing-galing ng baby ko! Makalipas ang ilang araw, isang sulat ang dumating sa opisina ng abogado ni Angela mula kay Paulo. Pinalitan niya ang benepisyaryo ng kanyang life insurance sa pangalan ng kanilang anak, na may kasamang sulat ng paghingi ng tawad. Okay lang po, itago niyo na lang po sa drawer, sabi ni Angela. Sa sandaling iyon, tuluyan na niyang kinalimutan ang pangalang Paulo. Nagsimula ang rehabilitasyon ng bata. Nag-leave si Leo sa trabaho. Araw-araw, dinadala niya ang bata sa rehab center. Ang perang nalikom ay sumobra pa sa gastos sa ospital. Iminungkahi na gamitin ang natitirang pera para tulungan ang ibang mga batang may sakit. Pumayag si Angela. Itatag natin ang Dear My Baby Foundation. Dahil dito, lalong nakilala ang kanyang kumpanya. Sa pagbabalik ni Angela sa trabaho, sinalubong siya ng kanyang mga kasamahan ng isang cake. Welcome back, ma'am! Lumipas ang ilang buwan. Sa rehab center, nakatayo ang bata sa kabilang dulo ng silid nang walang tulong. Pumunta ka na kay mama, sabi ng therapist. Humakbang ang bata. 1, 2, 3. Nanginginig ang kanyang mga binti, ngunit hindi siya huminto. 4, 5. Tumakbo siya palapit kay Angela. Mama, niyakap ni Angela ang anak. Mula sa likuran, pumalakpak si Leo. Noong gabing iyon, nagsimulang magsulat si Angela sa kanyang laptop para sa lahat ng mga ina at mga anak sa mundo. Isinulat niya ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Sa araw ng discharge party ng bata, nagtipon ang lahat sa lobby ng ospital. Isinakay ni Leo ang bata sa kanyang balikat. Salamat po sa inyong lahat, sigaw ng bata. Tumingin si Angela kay Leo at ngumiti. Sa unang araw ng bata sa kindergarten, hinawakan ni Angela ang kanang kamay nito at si Leo naman sa kaliwa. Papa, may karera kami ngayon. Mananalo ako. Sa gitna ng karera, natanggal ang sintas ng sapatos ng bata at nadapa ito. Tumakbo si Leo palapit. Okay lang yan. Papa, kaya ko pang tumakbo. Siyempre naman! Tara na! Tinalian ni Leo ang sintas. Tumayo muli ang bata at tumakbo. Hindi siya nanalo, ngunit pagtawid sa finish line, tumakbo siya palapit kay Angela. Mama, natapos ko. Ang galing ng anak ko. Ang makita ang kanyang anak na tumatakbo, na dati nakahiga lang sa kama ng ospital, ay mas mahalaga kaysa sa anumang tropeyo. Pag-uwi, napansin ni Angela ang isang babae sa loob ng isang maliit na karinderya. Nakatalikod, naghuhugas ng mga plato, si Aling Teresita. Ang dating mapagmataas na biyenan ay wala na. Isang matandang babae na lang na pagod sa buhay. Mahal, bakit? Tanong ni Leo. Wala. Tara na. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Walang galit o hinanakit sa mukha ni Angela. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap siya ng email mula sa investigador. Isang news article. Isang hindi kilalang lalaki ang natagpo ang walang buhay sa isang parke biktima ng utang sa mga loan shark. Kahit na halos hindi na makilala, alam ni Angela na si Paulo iyon. Dinelete niya ang email. Iyon na ang katapusan ng lahat. Sa araw ng pagpasok ng bata sa elementarya, magkahawak kamay sila ni Angela sa harap ng gate. Mama! Elementary na ako! Inayos ni Angela ang bag nito. Niyakap ni Leo ang balikat ni Angela. Sa ibabaw ng kanyang tiyan, maingat na inilagay ni Leo ang kanyang kamay. Isang bagong buhay ang nabubuo sa pagitan nilang dalawa. Salamat, mahal. Mas nagpapasalamat ako, sabi ni Leo. Sa isang bakanteng lote, pinaplano nila ang kanilang bagong bahay. Dito ang malaking sala. Tapos ang kwarto ng mga bata. Doon sa maaraw na bahagi. Dito ang kwarto ko. Doon ang kay baby. Sigaw ng bata. Ang tawanan nilang tatlo ay umalingawgaw. Noong gabing iyon, nagsalo-salo ang dalawang pamilya. Ang saya sa hapagkainan ay hindi matatawaran. Lahat ng hinahanap ni Angela ay naroon na.
sa harap niya. Pag-uwi, sinabi ni Angela, natapos ko na ang libro ko. Talaga? Lahat ng kikitain ay idodonate ko sa pagpapatayo ng ospital para sa mga bata. Ikaw pa rin talaga si Angela, sabi ni Leo. Sa harap, tinawag sila ng bata. Mama! Papa! Bilis! Tumakbo sila palapit. Ang kanilang mga anino ay naging isa sa ilalim ng ilaw ng poste. Sa pader ng kanilang sala, nakasabit ang isang masayang family picture at sa tabi nito, may isang bakanting espasyo para sa isang bagong litrato na malapit nang dumating. Si Angela, noong araw na iyon sa harap ng kanilang bahay, ay ang pinakamalungkot na tao sa mundo. Ngunit hindi siya nanatiling umiiyak. Tumayo siya at lumakad. Ang isinukli niya sa mga taong nag-abandona sa kanya ay hindi paghihiganti. Binuo niya muli ang kanyang sarili at ang kanyang sariling pamilya. Ang tunay na paghihiganti ay hindi ang pagsira sa iba, kundi ang pagiging masaya. Iyon mismo ang ipinakita ni Angela. Samantala, ang asawa at biyena na nag-iwan sa kanya at sa kanyang sanggol ay nahulog sa sarili nilang hukay. Kung sino man sa inyo ang nakikinig ngayon na dumaranas ng hirap, okay lang. Tulad ni Angela, isang hakbang lang ang kailangan. At ang isang hakbang na iyon ang simula ng isang bagong landas. Salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, mangyaring mag-iwan ng komento at mag-subscribe